Batbatan. Kaya kalalakas ng alon to. Yan. Ayan. Yan. So kaya kalalakas guys ng alon. Alam nyo ba, noong nakaraang January 31 ay pumunta kami sa barangay Batbatan or island ng Batbatan dito sa Kulasi. At kung nakikita nyo no, nag-iimpake po ako ng aking mga gamit. So bali that time ay uuwi na kami dito sa mainland dito sa Kulasi. At naghahabol nga kami ng oras kasi kailangan naming makauwi agad dito sa Kulasi kasi may meeting pa ako na hinahabol that day. At nandito na rin naman kami sa Batbatan. So that time na nandito kami, so bali inikot namin itong isla nitong Batbatan Island, pero hindi namin ito na ikot lahat within one day at kailangan nga namin bumalik sa mainland kasi meron pa akong meeting na kailangan mag-attend that day. So kailangan ko nang mag-pull out dito sa barangay Batbatan. So kung nakikita nyo no, medyo nagmamadali na ako na ilagay yung mga gamit kahit hindi na na ayos ng maigi itong mga gamit, basta mailagay ko lang dyan sa aking malita at kailangan na nga naming umalis at naghihintay na rin yung bangka na aming sasakyan patungo sa mainland. So bali nga nagtataka ko kasi yung mga gamit ko nung pumunta ako dito is kasya naman sa aking lagayan at nabawasan na nga yan gawa nga nung laman nung malita nung pumunta ako dito sa isla is puro pagkain. Tapos yung iba is nasa bag ko nilagay, pero nung pauwi na kami galing dito sa isla at hindi na nga naayos ng maigi yung pagkalagay ng mga gamit, kaya nahirapan na akong ilagay or ipasok lahat sa malita itong aking mga gamit. So bali sinecure ko po lahat ng aking mga gamit na hindi po siya mababasa kasi medyo napakalakas po ng hangin at napakalakas po ng alon na nandito ngayon sa isla ng Batbatan. So kasi January at yan nga po ang panahon ng amihan, napakalakas po talaga ng hangin at lakas ng alon dito sa isla. At after ko nga no na maayos yung mga gamit ko dyan sa malita na yan is nagbihis na rin ako ng damit kasi alam ko naman na mababasa rin naman na kami. So bali nag-jersey na lang ako para at least kung ano man yung may mangyari sa amin, so madali na lang at hindi masyadong mabigat yung aking damit or hindi ako mahihirapan sa kakalangoy. So advanced thinking po tayo kasi yung sasakyan namin na bangka is napakaliit lamang po at kasya lamang po yung 3 tao, pero 4 po kami yung sasakay doon sa bangka kasama po yung driver or operator nitong bangka na ni-hire namin mula dito sa isla. So bali yung amount pala or yung price pala ng bangka na hinard namin is 1,000 po. One way lang po yun, papunta po yun sa isla, galing isla papunta po sa mainland. Sa mainland Kulasi lang po kami pupunta ha, hindi po kami pupunta sa mainland China. So andito lang po kami sa isla ng Batbatan Island. So this is not the last time na pupunta ako dito at nakaschedule nga ngayong April na kami ay babalik dito sa isla ng Batbatan. So andito na kami ngayon sa Dalampasigan at pupunta na kami doon kung saan nakapark yung bangka na aming pagsasakyan. So bali yan si kuya, siya po yung may-ari ng bangka. Bali siya po yung magdadala nitong bangka o magdadrive mula dito sa isla ng Batbatan patungo po sa mainland ng Kulasi at doon nga po kami dadaong sa Lamputeng kasi hindi kami pwedeng dumaong sa bayan mismo ng Kulasi kasi po napakalakas po ng alon at kailangan naming sumunod or salubungin yung alon para hindi ko kami matatakpan ng alon kasi medyo maliit talaga po yung bangka na aming sinakyan. So bali dito nag-decide na po yung may-ari ng bangka or si kuya na ako nga ay lilipat sa isang bangka. Yung kasama ko naman doon is yung
pumunta rin dito sa isla ng Batbatan. Yun po yung taga kabilang company or lending company po yun. Medyo malaki po yung kanilang bangka. So pang-apatan, pwede doon or 5 na pwedeng sumakay sa bangka. Pero dito kasi sa bangka na sinakyan namin or ni-hire namin, bali 3 lamang po yung pwedeng sumakay dito. At dito pa nga lang po, no, sa umpisa, kung makikita nyo, no, nasa likod pa to ng okay lang kung malalaki yung mga bangka na inyong masasakyan. Pero kapag ganito po kasi na medyo malakas yung alon is minsan lang po pumupunta sa mainland itong mga malalaking bangka dito. Pero itong sinakyan namin is magaling talaga itong driver kasi taga dito ka sa isla ng Batbatan at feel namin na safe naman kami na makakarating sa mainland. So baling ginawa po namin kasi yung isang bangka na sasakyan ko or lilipatan ko is nandito pa po sa Sitio Kawit. So galing po kaming Sitio Bunlao. So pupunta po kami ng Sitio Kawit at doon nga po naghihintay itong aking lilipatan na bangka. Kasi nandun po sumakay yung kakilala ko rin na nagtatrabaho sa ibang company. So bali nag-usap kami kanina. Ang sabi ko kung pwedeng makisabay kami sa kanila pabalik sa mainland. So ayun nga at hindi nga pumayag yung may-ari kasi maliit din yung bangka niya at kasya nga lang yung 4 or 5 na tao. Kaso nga lang pag sumabay pa kami is magiging 6 na kami doon sa kanyang bangka. So hindi po siya pumayag kasi napakalakas po talaga nitong alon na aming sasalubungin ngayon pabalik dito sa mainland ng Colasi. At dito nga, no, medyo kinakabahan na yung kasama ko. Kung makikita nyo, no, talagang hinampas talaga ng alon yung aming bangka. Pero ako dito chill lang ako dito kasi alam ko naman na safe naman at marunong naman tayong lumangoy in case. Pero yun nga lang kapag ganito is talagang todo ingat lang. So we prayed na makarating kami ng mainland ng safe at walang aberya. Pero nung kami ay nasa kalagitnaan na, no, at hindi ko ngayon na film kasi nalubat na po yung phone ko gawa nga ng walang kuryente dito sa isla kapag umaga. So bali gabi lang yung kuryente dito sa isla ng Batbatan. Kaya kalalakas ito. Yan. Yan. So kaya kalalakas ganito nga doon. Kaya sa yan. Nakaka-excite yung ganito. Ay, trip. Alam mo na siya, Gem? So ayun, no, grabe yung sigaw ng aking kasama kasi biglang tumaas at biglang bumaba itong aming bangka. So parang lumipad siya. Tapos yun nga, hindi nga siya marunong lumangoy kaya ganun talaga yung naging reaction niya that time na parang lumipad po yung aming bangka. So kung makikita nyo, no, andito pa lang kami niyan sa isla pa lang ng Batbatan. So hindi pa kami nakakaalis dito. At ganyan na po kalakas yung alon dito sa isla ng Batbatan. So yung aming naranasan is nung kami na ay nakaalis na ng isla ng Batbatan, sumula sa Sitio Kawit papunta po talaga ng malapit sa Barangay Lampeteng. Yung alon talaga is talagang napakalaki, napakalakas ng hangin. At minsan nga tinitingnan ko yung bangka na sinasakyan ng aking mga kasama kasi medyo huli na sila at hindi na namin sila makita minsan kapag yung alon is biglang lumaki at tumaas. So medyo nakakatakot at ako nga ay kinakabahan that time na hindi na namin maaninag yung bangka na kanilang sinasakyan. But thankfully at yun nga ay successful na nakarating kami ng mainland dito sa Colasi. So bali yun nga, no, yung aming naging experience during
that time na pauwi kami dito sa mainland. So yung advice nga sa amin dati ng mga taga dito is palipasin muna namin yung malalakas na hangin at malaking alon. Kaso nga lang, yung problema namin is wala na po kaming tubig. So napakahirap po dito ng tubig kapag summer, lalo na yung tubig na inumin. So hindi po tayo sanay na uminom ng tubig dito kasi medyo may lasa po yung tubig dito, at hindi rin po kami comfortable na uminom ng tubig dito. So yun po yung isang reason, that's why na nag-decide na kami na talagang mag-pull out na. At bukod doon is may meeting pa po ako pagdating dito sa mainland ng Kulasi. So bali dito approaching kami sa papuntang Sitio Kawit. So ito po yung last na sitio dito sa isla ng Batbatan. So bali yung Sitio Kawit po, ito po yung nakaharap dito sa mainland mismo ng Kulasi. So makikita po natin dito sa Sitio Kawit itong kanilang sandbar. So ngayon medyo maikli lang yung kanilang sandbar kasi medyo malakas talaga yung hangin dito. So yung sandbar is nawawala siya at nawawash out. So bumabalik lang daw yung sandbar dito kapag summer na. So if-film po natin ito pag tayo ay bumalik ngayong April. So I hope na makabalik tayo dito at ma-approve yung aming budget para sa April na visitation dito sa Barangay Batbatan. At kung nakikita nyo ayun yung puti na yun po yung sandbar dito sa Sitio Kawit. So pala yung problema talaga nila dito sa isla ng Batbatan is tubig na inumin. So yun po yung kanilang problema dito kapag tag-init, kasi wala po silang makukunan ng source of water dito kahit nasa pang-araw-araw nila na gamit. So kapag dito ka po sa Sitio Kawit, sa Sitio Bunlaw ka pa po kukuha ng tubig. So bali iniigib po nila yung tubig mula sa Sitio Bunlaw at dinadala dito sa Sitio Kawit. So yun po ang kanilang ginagawa kapag tag-init dito. So bali summer po nung pumunta kami dito, at yun nga medyo mahirap po yung tubig. Yung mga balon na kanilang pinagkukunan ng tubig dito is natutuyo. So nandito po kami ngayon, dumaong kami dito sa sandbar ng Sitio Kawit. Kung nakikita nyo napakaputi po nitong kanilang sandbar na buhangin dito sa Sitio Kawit. So hindi ko na po ito na-film ng maigi kasi nakabalot po ng plastic yung aking cellphone kasi napakalakas po ng alon dito sa panahong ito dito sa may isla ng Batbatan. So hindi ko na po rin na film yung sa kalagitnaan ng aming paglalakbay. So at yun nga, nakarating kami dito sa Barangay Lamputang ng safe, at nakarating kami dito ng basa. Pero ganun pa man, thank you kasi hindi po kami nagkaroon ng aberya sa gitna ng dagat, kasi napakahirap kapag ganung situation, malalaki yung alon tapos nagka-aberya yung pamboat. So thank you God, at nandito kami safe na nakauwi dito sa mainland ng Kulasi. So bali dito na rin kami naligo sa dagat, at hindi nga kami nagkaroon ng time na makaligo doon sa sitio, sa isla ng Batbatan. So hanggang dito na lang guys yung aking video. So abangan nyo na lang po yung next na travel vlog ko pagbalik ko doon sa isla ng Mararisan ng Batbatan, I mean. So ayun na lang po. So bye bye, ingat po kayo palagi.